Yan, share natin sa community. Kamusta kayo? Yan. Unahan natin batiin yung mga nandyan na. Yan, magandang gabi sa'yo. Can you please type dyan sa chat ng hello. Ayan, type hello. Hi and hello. Go ahead. Thank you, Purification. Yan, thank you for supporting. Yan, dito sa ating live. Yan, yung iba nandyan na, kakadating lang. Zeki Pogi. Ganda naman ng channel name. Yan, yung iba kasi sa YouTube, by the way, nasa YouTube iba yung viewers natin. Kaya, thank you for supporting. Yan, sa ating training. And, hindi ako nakapag-post sa YouTube but I post dun sa aking community. Ayan, na magla-live ako ng 7:30 PM. Kaya ayun, go live tayo. Sa YouTube naman, yan, it's okay. Please naka-follow naman kayo, madali kayo manonotify ng YouTube kapag nagla-live yung isang channel creator, I believe. So, tonight, no, let's have a quick conversation. Parang ano lang, no, merong agenda, no. One-on-one, no, hindi po one-on-one, no. So, community coaching ang gagawin natin. Ang goal is matulungan natin yung mga aspiring media buyer, nagfe-Facebook ads na, ayan, mga business owners na gustong subukan at itry yung power ng FB ads. Yan. Meron ba sa inyo dito yung gumagamit ng FB ads? Gusto ko lang malaman. Type mo nga dyan sa chat. Yan. Sige, keyword, Facebook ads or FB ads. Yan. Kasi natutulungan daw ng algorithm kapag tina-type yung keyword. Type mo FB ads or Facebook ads, Meta ads. It's up to you. Gusto ko lang malaman kung na-try mo na. Kung hindi mo pa na-try mag-ads, ni isang beses, kahit di ka pa nakapag-try ng boost post, huwag kang mag-comment. Pero kung nandito ka ngayon, I believe, no, you're looking for ways how to improve your marketing and strategy pagdating sa Facebook ads. Kaya, ayan, type mo na dyan sa chat. Thank you. Ayan, FB ads. Marami. Ayan, marami nag-type. Sometimes lang. Ayan, si Charlene Pakatang, ayan. I believe, nag-handle ka ng, may agency din to, si Charlene. Ayan, solid yan. Ayan, so, ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung goal ng training natin? Hindi naman to yung sobrang, technical training, no? Kumbaga, gusto ko lang mabigyan kayo ng updates, no? What's working right now na pwede mong itry, no? Na pwede mong subukan sa client mo, personal business mo, and hopefully makatulong sa iyo, no? And ito kasi yung ito yung nangyayari, no? Na nagiging bottleneck ng karamihan. Sa pag-run ng ads, alam mo yung pinakamalaking bottleneck, no? Sino makakasagot dito? Sa pag-run ng Facebook ads, kung nakapag-run ka na ng FB ads, ano yung pinakamalaking bottleneck na pumipigil sa iyo bakit hindi ka makapag-run at makapagtuloy-tuloy ng run ng ads? Sige nga. Ayan, community coaching, syempre may engagement tayo. Ayan, type mo dyan sa chat kung ano yung sagot mo. Thank you Arlene, thank you Julian, thank you Joycel. Thank you po sa pag-tune in at pag-support ng ating live. Sige, type mo na dyan sa chat ano yung bottleneck na yon. Sige, basahin natin yan. Budget. Oo nga, malaking bottleneck yan. Senyorito Bernard. Agree ko dun, budget, no? Pero let's say may budget ka naman, no? Sabihin natin yung budget, hindi naman, kumbaga yung budget sa ads, hindi siya yung biggest top bottleneck, no? Kasi you can run ads for as low as $1, like 60 pesos. Pwede ka na mag-run ng ads. So, makakapag-run pa rin tayo ng ads. Diba? So, bukod dun sa budget, ano pa? Ayan, ano pa ba? Sige nga, binabasa ko yung comment nyo. Budget and cost. Cost, mataas yung cost per acquisition. Yan. Ano yun? Valid yun. Pero, alam nyo ba na ito yung yung old way pagdating sa pag-create ng ads, no? Kahit siguro hindi siya ganun ka-old way kasi recently lang naman nagkaroon talaga ng big shift, no, ng pagbabago sa online advertising. So, dati, ito yung ginagawa. Para makapag-run ka ng ads, kailangan yung process is magbe-brainstorm muna kayo. Brainstorming, ayan. So, after nyo mag-brainstorm, mag-create kayo ng design, ano bang magandang angle, yung gagawin. Tapos, kapag nakapag-design na kayo, nakapag-brainstorm na kayo, ito yung type of ad na gagawin natin. No? I-shoot nyo yun. I-record. After record, i-edit. Kapag may kailangang ayusin, i-revise for 1 day, 2 days, no? Matagal yung revision kasi manual. Saka ka palang makakapag-launch ng ads. So, it takes time to launch ad. Dati, no? Napakatagal. No? So, ang nangyari, very limited lang yung creative na nagagawa mo. So, yun po yung isang bottleneck, no?
creative bottleneck. So meaning, minsan isang creative lang yung nagagawa mo per week dahil nga dun sa old process na ginagawa mo. Manual lahat, di ba? Napakahirap nun. Ayan. Thank you for tuning in. So creative, tama yun, Janelle. So ang goal mo, ito kasi bakit nagbago, no? At bakit kailangan kang sumabay dito? Kasi si Facebook is nagbago, no? Hindi naman nagbago talaga. Meta, ayun, naging Meta Ads na siya. Facebook Meta na yung branding. Pero yung behind the ads, paano siya nag-work, no? Okay ba yung audio ko? Hindi ba masyadong malakas? Type 1. Ayan, bago tayo magtuloy. So, kung dati ganun, no, na okay lang kahit one creatives ka, mag-work yan. Pero right now kasi, you need to launch more ads, as many as possible. Ayan. Sa unang step, yun yung unang step. As many as possible, launch multiple ads. So kung old strategy yung ginagamit, yung old process, madedelay ka. Di ba? Mahihirapan ka makapag-launch ng napakaraming ads. So kaya ang goal mo, no, sa new advertising is create many ads as much as possible. Okay naman daw. Thank you. So paano yung process, no? No? Yung process ngayon is meron kang isang idea. Or sa ads kasi ang tawag dun is angle, ad angle, no? Anong type ba? UGC ba? Testimonial? Authority post? Ano pa ba? Mga direct response ad? Social proof? Ayun, isang idea lang muna. So once you decide, nakapag-decide ka, let's say, testimonial, okay? Or UGC. Kapag pili ka lang doon, magge-generate ka ngayon, no? Ng maraming type of testimonial. Ayan, marami. So, yung isang testimonial, pwede mong gawin nyo ng multiple Kasi kahit isa yung testimonial na, pwede mong gawin nyo ng multiple variations. You can create multiple variations. Dati kasi mahirap. Need mo pa ng copywriter para magawa yung multiple testimonial. But right now, madali lang. Kahit isang testimonial lang yan, makakapag-create ka ng marami. Yan, multiple script. Ayan, multiple script sa testimonial. Kung actual testimonial yun. Kapag sa user-generated content naman, ay marami din. No? Story, yan, pwede ka rin mag-create ng napakarami. So, ang goal mo, yun nga, hindi lang makapag-launch ng 1, 2, or 3 ad per week. Yan. As much as possible, marami. And ito po yung maibibigay ko na tips na nagwo-work right now. Let's say, bago ka pa lang sa Facebook ads. Ayan, sino dito yung bago lang tapos iniisip niya na hindi mahihiyain ako, hindi pa ako makakapag-video. Ayan, nahihiya ako. So may solution doon. Let's say you are promoting a product or brand or a services na kilala na. Sabihin natin kahit papaano meron ng awareness, may brand na. Ngayon, kung ipo-promote mo yung product na yon, yung offer na yon, no? Huwag ka na mag-invest ng time to create yung video, no? Huwag na, hindi mo na kailangan mo gawin yun later on, no? Or sila na lang mag-provide sa'yo. Ang pinaka-best strategy to launch multiple ads is by launching multiple image ads doon sa specific product, services, or business na yun. Kasi yung goal naman ng video ads mo, di ba, is makapagbigay, mapakilala mo yung brand. Makapagbigay ka ng authority, di ba? Magkaroon ng awareness. Yun yung power ng video ads. Pero sabi ko nga, kapag established na yung brand na yon, kahit paano kilala na, ito yung gawin mo, no? Talunin mo yung mga other competitor mo by launching more picture ads. More, ibig sabihin, more than 10, more than 50, or more than 100 images ads yung ilo-launch mo. And it works, no? It works, no? Hindi ko lang maipapakita sa inyo data, syempre. Pero it works yan sa mga natutulungan ng mga ads. So, yun yung principle, no? Yung principle is, hindi mo kailangang maging magaling sa pag-create ng creative, lalo na right now, hindi mo kailangan mag-outsource kasi you can use AI or yung mga other, dati nga nagka-Canva pa tayo, no? Pero ngayon, si AI na rin or si ChatGPT na rin yung pinapagawa natin. Di ba, naka-pro ka pa dati sa Canva. Pero kung gusto mo naman ng manual, pwede rin naman. Example, papa-generate ka lang muna ng multiple hook angle dun sa ChatGPT tapos let Canva do the work naman. So, paano ba siya pinakamabilis ma-execute, no? So, meron akong sample dito, sample document. Open ko lang yung Canva ko. Ayan. Ayan, open ko lang. Ayan, hanapin ko lang Ito to. Sige, ito na lang. Ganito lang kasimple. Basic lang. Let me share my
My screen para mag-share. Okay. Hanapin ko lang Bago kasi to eh. Share Canva. Ayan. Copy link. Yan, dito na lang sa ano. Alright, let's go. Ayan, kita na ba yung aking screen? Ayan. So, ganito, guys. Nakikita nyo dito. Ganito lang. Kung gagawa ka ng Canva, ayan, basic lang. So, dito mo ngayon i-edit yan. So, nakita nyo, simple lang siya. So, gagawin mo, duduplicate ka. And duduplicate ka. So, ang papalitan nyo lang dito, guys, ito. Ayan, itong nasa top na to. Tawag dito is hook headline. Ito naman is supporting sub-headline or a call to action. Pwede mo i-lead sila doon. So dito example, nagpo-promote ka ng isang any business or real estate, sariling business mo or coaching, training or course. Example, Facebook ads lang, mali yan. Facebook ads lang, kulang yan. Example, fitness, no? Yan. Exercise lang, kulang yan. Yan yung mga type of hook, no? Pwede kang magpa-generate. Mamaya turo ko sa inyo how to generate. Unlimited hooks dun sa AI na ginagamit ko. Pero, to give you an idea, ganun lang siya kasimple. Tapos, anong ilalagay nyo na picture dito? Actually, kung gusto mo ng unlimited, you can use AI pa rin para makapag-create. Di ba meron ng mga sa ChatGPT Nano Banana, you can create multiple angle ng images. Yan, kung napanood nyo isa sa mga training ko. Example, upload ka ng picture, sabihin mo siya na create ka ng iba't ibang angle about the picture na to. So, iba-iba na siya. Meron ng difference, no? Meron ng pagkakaiba doon sa ginagawa mo. And dito, call to action, pwede nyo palitan. So, simple lang to. Kahit hindi ko mabigay sa inyo yung template na to, pero simple lang to, no? Gagawa ka lang ng parang 4x3 na size yata to, no? Ganun. Or 1x1 size. Pero alam ko ano to. Ang size nito is etong sa taas is 3, then ito is 4. Ayan, ganun. So hindi siya eksakto na ano talaga, square. Ayan. So may idea na kayo. So pag mag-launch na kayo ng ads, ganito lang and it works, no? Nung ginamit ko to talagang grabe rin yung kasi nahuhook mo kaagad sila eh. So and the reason bakit siya nagwo-work, no? Example, lagay tayo ng image, no? Upload tayo. Okay. Sample lang natin. Let's say, ganito yung magiging itsura niyan. Hanap ako ng picture ko. Picture. Yan. May picture ba ako dito? Marami naman. Paste natin. Oops. Okay. Hindi pala ako. Continue anyway. Continue with work email. Okay. Wala pala akong. Naka-log out pala tong ko. Sige. Anyway. Maglalagay ka lang ng image dito. Ayan. Magdadrag ka lang ng image yan. And hindi na ako makapag, ibang browser kasi ito. Pero, basically, ganun lang. Dito mailalagay yung image, dito mailalagay yung image, dito mailalagay yung image. So, ayun. And unlimited na ang pwede mong gawin. Di ba? Hindi mo na kailangang pahirapan yung sarili mo. Meron ka lang isang template, tapos iduduplicate mo lang yun ng napakarami. So, sa simula, minimum of 10. Kasi, siguro, gagawin mo yung isang image, baka 1 minute lang each eh. So, in 10 minutes, meron ka ng 10 na creative na nagawa. Hindi kagaya dati na 10 araw bago ka makapagawa ng creative. Ipapa-edit mo pa and so on. Tapos, kaya nag-work siya kasi nga iba-iba ng ang tawag kasi sa type na yon na ad is calling out sino ba yung target market mo. Ano ba yung problem nila, pinapain points mo yun, no? Kino-call out mo. So, kaya mag-work siya kahit pangit yung edit nyo, kahit hindi ganun kagandahan yung picture, it works pa rin. Kasi tama yung message. Tapos, lead nyo sila dun sa saktong sales process ng ino-offer mo. Kasi kung walang namang sales process yun, sayang din. Pero kahit send message pa yan, kung magaling naman yung taong sasagot doon after mag-message, kayang-kaya pa rin i-close. Ayan. So, nagkaroon ba ng idea paano mag-create ng unlimited creative? Basic lang, no? Pero napaka-helpful nun pagdating sa pag-create ng unlimited image ad creative. Yan, image ad creative. Kumbaga, multiple angle, no? Angle. So, angle 1, example, this one. Sample natin. Bigyan ko kayo ng sample para may idea kayo. Example, yung pinakita ko sa inyo kanina is yun yung gagawin natin. Sample, ang angle dito, paste ko lang. Ayan, save time. Example, meron kayo na offer. Ayan. Example, yun nga, sabi natin, add scores. Dito naman, get more leads. Ayan. Yun po yung tinatawag na angle. Iba-iba yung mo. Dito naman, example, avoid costly mistakes. Ayan. Marami, no? Ipa-AI nyo na lang and duplicate natin ulit. Yan. Ito naman is
learn from experience. Kumbaga, hindi ito eksaktong headline, pero yung magiging angle ng headline mo. Iba't iba yung kino-call out mo. So dito, lahat, dami mong natatap. Sample lang natin sabihin natin, course or media buying services or Facebook ad services. Save time by helping you run your ads, no? Example, kung agency yon. Let me help you get more leads sa business mo. Ayan. Avoid these costly mistakes ng mga nagsisimula ng mga businesses. Let me run your ads for you. Parang ganun. And learn from experience from other businesses. So, iba't ibang angle yan. Yan. So, madali naman mag-brainstorm ngayon, no? Hindi na kayo mahihirapan. Kausapin nyo lang si AI, ano na siya. Baga, ano na siya, meron na tayong virtual agent. Hindi na kagaya dati, you need ng talagang kailangan mo magpa-consult, no, sa mga copywriter kung uubra ba to or hindi. So may marami pang study na kailangan. Alright, so yun yung una. Ratio is 4:3. Yeah, 4:3. Yung 4 is yung height, yung 3 ay yung width naman niya. Ayan. So, hindi siya perfect square kasi kapag 1:1, ano siya pag okay naman siya sa newsfeed, sa mobile, pero meron ang safe ratio pagdating sa image ad sa mobile, sa mobile 90% kasi is mobile is 4:3. Kaya 4:3 muna. Kung gusto mo pa ng other ratio like 9:16, pang reels naman 'yon. Kung magpe-place ka rin ng ad sa reels. So iba't ibang ratio naman 'yon. Alright, so next is pag-usapan naman natin now how to create multiple hooks, no, para dun sa ads mo. And bago ka gumawa ng hook, okay, iba kasi directly nag-aasa agad, nagpapagawa na ng hook, no. Importante kasi na dapat para saan ba yung hook na gagawin mo? Yan. Meron ka dapat research. Nagre-research ka muna. Ayan, kumbaga inaaral mo muna. Yan. So meron akong ipapakita sa inyo na tool, which is yung tool na to yung ginagamit ko paano ko makapag-create ng hook, no? Let me share. Ayan. Kumbaga ano siya, AI software siya na tumutulong sa akin. Yung unang step kasi, ang pinakaunang step kapag hindi ka pa clear dun sa gagawin mong strategy is research. Pero if ever na alam mo na yung gagawin mo, you can start ask AI, suggest to AI kung ano yung best hook na papagawa mo. Let's say wala ka pang idea, no? Bago lang yung services mo, bago lang yung offer mo and so on. Yan. So gawa ka muna ng research. And ako, I always start on research, pero sino ba yung target market ko? Ayan, inaaral ko muna sino ba yung papakitaan ko ng ads, especially kapag bago yung i-ads mo, no? Kahit matagal na, kung hindi mo pa nagawa, start ka sa research. So, how I start research, no? Ganito po ako nagre-research. Ayan. So, this one, ito yung software ko. Pakita ko sa inyo, no? Ayan. So, demo ko sa inyo how I research. So una, punta muna tayo din sa target avatar or sino ba yung target market mo. Ayan, napaka-importante nun. So once you define sino ba yung target market mo, siyempre ilagay mo kung ano yung in-offer mo dyan. No? Zoom na lang natin ng konti para makita nyo po. So dito, sino ba? Ano bang market? Anong industry? So sample natin kanina is Facebook ads, no? Since Facebook ads. Sabihin na natin Facebook ads, media buying, services. Yan, meron ba kayong gustong example? So, ang industry or market ng Facebook ad is advertising or media buying. Correct? So, sa geographic location, kailangan ilalagay mo rin kung sino ba talaga yung target mo. Kasi, importante ito para matrain si AI. Okay, next, ano yung in-offer mo? Let's say, media buying. Okay, sabihin na lang natin, ayan, short na lang natin. JG, ayan, media buying. LLC, let's say pang US, no? Ayan, media buying services. Ayan. This one is medyo advanced to. So ito ginagamit ko to sa different profiles. So advanced, deep intelligence and so on. So ano yung ino-offer mo? Okay? So ano ba yung kailangan meron kang offer. Yan, offer. So short description or kung pwede ka ring maglagay ng offer na pwede kang okay. So, lagyan natin. Okay. Kahit short lang. Yan. Let's say, ito sample. Ayan.
JJ Media Buying Services help businesses generate more qualified leads, acquire more customers, increase sales through data-driven Facebook ads. Facebook ads, yun lang. Yan. So, target market naman. Okay? Sino naman yung target market mo? Dito, pwede mong sabihin, direct lang, example, business owners, sino pa ba? Yung mga business owners or startup. Ayan. Pwede mo rin kung nag-handle kang real estate, kung sino man, no? Startup. Okay? Pwede mo lagay dito, coaches. Ayan. As much as possible. So, top competitor, pwede yan. And then, papa-generate ka na ngayon dun sa tool na to. So, siya na ngayon yung mag-iisip. And then, bakit maganda yung ganitong approach, no? Kasi dito, yung nagtitrain po ng tool na to is hindi lang AI, no? Hindi lang siya Gemini or ChatGPT or OpenAI. Is train siya mismo based on dun sa mga data na meron ako. Okay? Working data, clients data, framework data na nag-work sa akin. Ayan. On the back end, dun yung niya, yung training data. Kasi pag sa ChatGPT, okay, maganda si ChatGPT kapag nagagamit mo na siya ng matagal. Pero kapag hindi mo siya nabigyan ng mga proper data, hindi mo na instruct siya ng mabuti, kulang din madalas ang binibigay sa'yo. So parang instant, mabilis na, instant, parang hindi na niya pinag-isipan, ang bilis mag ano. So this one is, nagki-create siya ng research na kung saan yung research na yun is tugma dun sa gusto mong ipagawa sa kanya. Example, ayan, meron na pala. So, unahin natin yung avatar research, no? By the way, pwede natin yung i-export, pwede mo yung i-copy. Yan. Kung i-copy mo, nandito lang naman sa baba yan. Kung export natin, export ko lang, no? Para sigurado. Yan. Yan, dito po. Zoom natin. Overview muna. Who they are. Ayan. What they want. Ano yung kinakatakot nila. Ano na yung mga na-try nila. Ano na yung what finally makes them buy. Ayan. Overview pa lang to. Yan. So, section by section. Ang pinaka nagustuhan ko dito is customer intelligence, competitor intelligence, meron din siyang ganon. Sige, pakita ko sa inyo itong positioning builder. Ayan, dito lang. Move na lang tayo dun sa number 5. So, dito tama ba? Tama dito. And, campaign planner. Ayan, dito pala, sorry. Number 4. Ayan, campaign planner. So, sa campaign planner, siya po yung mag-iisip ng 20 hooks. Ayan. And direct response headline. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung headline. So, maximize your marketing ROI with proven strategies. And yan. Accelerate your business success with strategic ads. Yan. So, yun po yung yung mga sample. Your perfect ad strategy awaits. Ayan. So, yung tone to voice, you can set, no, dun sa instructions. Pero, right now, at least meron ka ng idea. So, yung data na to, i-download mo lang yon. Pag na-download mo na yon, yun na yung gagamitin mo sa mga ipapagawa mo sa ChatGPT, kung pwede mong i-upload yun sa ChatGPT. Yung kanina, no? Na, ito siya. Open natin. Paano siya mag-open? Ayan. Lagay ko na lang sa notes. Notes online. Ayan. Ito po yung dinownload ko. Dito kayo na lang ipipaste yun. So, basically, ito yung results na. Ayan. So, target market, avatar. So, meron ka ng training data. Ayan. Sa itong training data na to, magagamit mo na siya para makapag-create ka. So hindi lang siya, hey chat, gawan mo ako ng 10 hooks dito sa product ko. Ito yung product ko. Go, gawan mo na ako. So bago mo iutos 'yun, kailangan meron ka ng magandang research, no? Alam mo na yung awareness level nila, yung pain points nila, yung desire nila. Ayan. So using this tool, you can create, no? And as of the moment, no, ayun, unlimited pa naman tong Ayan yun. So, then you can move to create an offer kung wala kang offer, no? Dito sa, naman to sa Creative Studio. So, itong Creative Studio, ito naman yung step by step na ginagamit ko. So, define ko yung offer ko and so on. Ayan, kapag may offer na ako, siya na yung mag-create naman dito ng ng multiple variations, no? So, after ko mag-create yung offer, kasi yung data na yun, pwede mong i-pull dito sa create an offer. Pwede mong i-paste or pwede mong iba to sa kanya. So, once you create, no, titingnan mo yan sa ads, anong itsura niyan, isi-save mo sa creative library mo para meron kang bank or backup na mga creative. Then, pwede kang mag-create ng script based dun sa mga creative na meron ka. Ayan. So, ito meron na siya. Benefit angle, authority, testimonial, urgency angle, iba't iba siyang angle. Ayan. So, dito ang dami rin yan. Nandito rin yung mga headline, no? Then, you can export. So, research, no? Pagdating sa, yes, madali lang gumawa ng creative ngayon. Pero, ang namimiss ng iba is yung
research. Start on research. Kapag may research ka na, create ka na ngayon ng unlimited. Mahirap kasing mag-create ka ng unlimited creative agad nang hindi wala kang proper research. Sayang din yung mga ibibigay na results sa'yo ng AI na ginagamit mo. Okay? Yan. So, better to start on a research. Yun yung pinaka-tips na maibibigay ko. Yan. So, creative, no? Yun muna yung focus natin. Kasi yung strategy pagdating sa ads is, madali lang naman yun, yung strategy. Pero, mas magpo-focus muna ako doon sa pag-research, no? Ng ano ba yung ino-offer ko, sino ba yung dapat makakita nito. And doon ako ngayon magki-create ng unlimited creative. Yan. Alright, so, yan. Okay, so, pakita ko naman sa inyo. So, let's say, ayun nga, na-download ko na. Punta naman tayo sa ChatGPT. So, ito ha. ChatGPT. Meron kasing ChatGPT na naka-login. Pero ako, pakita ko na lang yung hindi naka-login. ChatGPT.com. Ayan. Ito makikita nyo. Tapos, okay, search ulit tayo. Ayan. Kita na ba? Okay, ChatGPT.com. So, ibig sabihin, no training data. Ayan. Yung iba kasi hindi talaga gumagawa ng ChatGPT account. Ha? So, ngayon, yung training data na to na ginawa natin kanina doon sa AI, kakopy ko lang yan, then ipipaste ko yan dito. Yan, ipipaste ko yan dito. Tapos, ang instructions ko, kasi ipapatrain mo sa kanya, no? So, gawa ka naman ng workflow mo. So, gawa ka ng, example, gusto mo magpa-create na, ito, basic lang to, na pwede nating ibigay sa inyo. 3-step workflow. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ito yung pwede nyong gawin. So, i-submit mo lang muna to. Ayan, submit mo lang muna sa kanya para meron siyang, ayan, solid daw yung idea. And next na gagawin natin is sasubmit ka lang, magsasend ka na ngayon kay ChatGPT ng instructions. Ayan. Okay. So, ito. Workflow. Yan. Send ko sa inyo to. Okay. So, ito pwedeng copy-paste lang. So, ipipaste ko ngayon sa kanya to. And what AI can generate, no? One hooks. Two, add angle, add copy. So, dito, number 1, okay, number 1, gawa tayo ng 10 hooks. Okay? Okay. Then, add angle, and then, add copy. So, submit mo lang sa kanya. Ayan. 10 hooks, 10 add angle. Ayan. Then, 10 add copy example. Ayan. And napansin nyo ba yung mga ads ngayon, hindi na masyadong nag-work yung mahahabang caption. Kaya add copy, short lang dapat. Kung mag-create ka man ng add copy na mahaba, make sure mo dapat babasahin nila yun. Kasi sa ngayon, hindi na talaga nila binabasa. Okay, better na yung copy is lagay mo na lang sa website or landing page mo. So basically, this one is maganda na yung pagkakasulat niya. Hindi tayo directly na nag-ask ng kay AI na gawan mo ko ng 10 hooks, ito yung business ko. Kaya siya okay, kasi meron kang binigay na training data sa kanya. Ayan. Training data po ito. Ang haba niyan eh. Pero copy-paste lang naman. Ayan. So, nagkaroon na kayong idea, no? Meron na kayong idea. Start on research. Sino ba yung target avatar mo? Yan, pag-aralan mo. Alright. So, next. Ayan. Nagkaroon na ng malino na idea. Ito na yung next, no? Kapag nag-launch na kayo ng ad, kumbaga, punta tayo doon ng konti sa ad structure. Di ba maglo-launch ka ng maraming ads? Sabihin natin, 100 nakapag-launch ka isang linggo. So, ang mananalo dun sa winning, sa some 100 na yun is ilan lang. And ano yung gagawin mo sa winning ads? Dadagdagan mo ba yung budget? Yan. So, ito po yung pagkakamali ng iba. So, wag mong gagalawin yung ads na ginamit mo dun sa testing. So, consider as testing ad campaign mo na yun. Yung mga winning ads, imumove mo na ngayon dun sa another campaign structure and call it as scaling. So sa scaling, ilalagay mo na ngayon yung budget na malaki na kaya nga scaling, no? Example, you run ads 1,000 a day, tapos sa scaling mo 1,000 a day din. Hindi siya scaling, no? At least, yung mas malaki na dun sa testing budget mo. Ayan, you can, pwedeng double, triple. Ako ginagawa ko, ayun, minimum times 3 times 5 dun sa testing. Example, testing campaign is 1,000. So pag winning na yon, candidate na siya for scaling, 2K, 3K, 5K. Ayun. And itong malupit, no? Dati kasi nag-work yung tinatawag na scaling tapos multiple creative. And na-realize ko, kaya mo siya ini-scale kasi gusto mong i-priority ni Facebook na yung creative na to is siya lang yung ipakita, wala na.
So, nangyayari kapag sinasamahan mo ng maraming winning creative yung scaling campaign mo, nag-aano na ulit, naglalaban-laban na ulit sila, nagtatalo. So, better to create multiple campaign on scaling. Yan. So, pwede niyong gawin yun. Example, meron kang 3 winning campaign. So, meron kang tatlong CBO na campaign per scaling. So, ayun. Number 1, number 2, number 3. Yun. So, per scale na yun, no? Talagang scale to the moon na yun. And ang goal mo is maano talaga, ma-saturate yung ads na yun at ma-maximize mo kasi winning siya, eh. So, bigyan mo siya ng malaking budget. Kaagad kung kaya naman, kung meron kang budget na naka-allocate yan. Pero kung wala, no need na. Ayan. Alright, so yun yung isang strategy na nag-work, and the reason kaya ko shinare ko sa inyo 'to kasi sa panahon ngayon 'no, it works 'no, yung mga image ads, and mas mabilis siyang i-execute 'no. Kumbaga hindi ka magkakaroon ng malaking bottleneck kapag nag-start ka on creating multiple image ads. And ang maganda sa image ads, mas madali siyang i-click, so meaning mas madali kang makakapagpapunta ng clicks dun sa website mo. Yun yung reason nun, no? Yun yung bakit working yung yung ganun. Okay. So, pag-usapan natin yung kanina, o balikan lang natin ng mabilis yung scaling para meron kayong big picture how I design yung scaling. Okay, design natin yung campaign, no? So, using this tool, you can design kung ano yung strategy natin. Let's say ito yon, testing, all caps natin, testing campaign. Kahit hindi mo naman lagyan ng campaign na word. Yan. Okay, sales tayo. Tapos, ad set mo, let's say, PH, Philippines, broad. Sino yung target? Yan, lagay mo na rin. 265. Budget, okay, let's say 1,000. All audience, no? Pero kung meron kang gustong i-define o so gusto mo mag-target, you can use this tool to generate, no? Sino yung target audience na gusto mo. Yan. Magsasuggest siya based doon sa data na binigay mo. So, dito mo na ilalagay ngayon yung maraming ad, creative. Yan. Sabihin natin 5. Ayan. Makita nyo dito, dagdagan mo pa. So, 5 na lang para kita nyo dito. Makikita nyo dito. So, as you can see here, no, meron ka ng strategy dito, testing strategy. Ganito po yun. So, move naman tayo doon sa tinatawag na strategy pagdating sa campaign, no? So, ayan, ito na yun. So, kapag sa scaling, yan. Sa scaling naman, kapag meron ka ng ang gagawin mo is, di ba, na to, let's say, graduate na yan. So, gagawa ka ng bago. So, pakita ko lang sa inyo dito yung itsura niyan. So, ang gagawin dito is scaling na. Yan. Tapos dito, still, eto broad audience, okay? Still broad audience pa rin, or you can target a specific audience kung talagang winning yung creative mo. And instead of 1,000 pesos, ang ita-target mo na budget is times 3. So, 3K kung 5 times, ayan, go ahead. So, doon lang tayo sa safe, no? Safe zone. 3K, ayan. Kasi winning na eh. Tapos, wala na to. Ititira mo lang yung panalo. Example, sa 5, creative number 3 ang winning. So, makikita nyo dito, ito na po yung i-scale nyo. Ayan, ito na. From testing campaign, tama ba spelling? Mali pala. Pero anyway, okay lang. All audience. So, meron ka na ngayong meron ka ng strategy or proper structure. Basic lang yung structure, hindi nyo kailangang pahirapan, no? So, ano lang yun, yung Facebook ad structure, pag unang launch ng ads nyo is, namomrospect yan, naghahanap yan ng mga right people na dapat pakitaan ng ad. So, once na nalaman na ni Facebook yon, okay, ito na yung segment of people. Say dito sa 100 million, 1 million people yung audience mo na nalaman na niya yon. So, doon na ngayon niya i-scale yung mga next ad mo, yung budget mo. Kahit broad pa yan, no? Kasi dati, ang hirap talaga ng ads pag hindi mo alam yung targeting. But right now, sa tulong ng AI, Meta AI algorithm, madali nang mag-target ng sino yung target market mo. Ayan, based on your creative targeting. Okay? So, basically yun yung simple strategy, no? Paano ka mag-start sa ads mo. Yan. Alright. Sige, may question ba? Sige, sagutin natin. May mga tanong sa chat, no? Sagutin natin yung ilang mga katanungan. Sige, sa chat. Hi, sir. What is the app you're using, coach? Media buyer. Search mo tong na to. Yan po. Sa mga nagtatanong,
or may questions, what app I'm using is mediabuyerpage.com. Yan, bago lang. Yan. Hi, sir. Hi, Serel DC. Thanks for tuning in. So, yung tool na pinakita ko sa inyo kanina, by the way, ito, para to give you an idea, no? Ayan, let me share. So, ito po yon yung tool na ginagamit ko. Ayan, makikita nyo rin dito. So, right now, manually upload yung ano dito, yung data, yung revenue. Pero soon, planning to integrate yung business manager inside this software, no? This tool para daily, yesterday or all time makikita mo yung sales, no? Yung sales mo sa tool na to. And also I created ano din yung course inside this platform, no? Kasi marami kong mga followers on YouTube, especially on YouTube, na nagtatanong kung meron akong specific training pagdating sa Facebook ads. So kaya I decided to create, no, dito yung MVP. Yan. Ang meaning lang naman yan is Media Buyer Pro University. So dito, as you can see here, makikita nyo yung mga courses sa loob. So right now, naka-launch na yung Module 1. So weekly kasi yung plan ko dito na i-launch para hindi overwhelming. So you can see here, if you want to master media buying, Facebook ads, tamang mindset, strategy, and execution, yan, you can visit here. Makikita nyo po yan. Yung iba dito nakalock pa, pero weekly ma-open po yan. So, yun yung train. Tapos, meron din tong certification. Kasi, marami rin nagtatanong talaga, Coach, may certificate ka ba na hinihingi ng client ko? And so, ako na lang, minamanual ko pa yun dati. So, sabi ko, hindi siya sustainable. So, i-automate ko na lang. So, once natapos mo to, yung course, magkakaroon ka ng verified certificate. Pwede nilang i-verify yun. Pa-verify mo sa client mo. Yan. So, meron verification website. So, yeah, yun yung Media Buyer Pro. Makikita nyo yun punta lang kayo sa ito yung niya. Nandito rin yung mga other tools na magagamit nyo. So, pag nag-sign up ako, makikita nyo sa homepage. Yan. So, hindi pa talaga to totally launch, no? Kasi we are in the beta test na tinatawag. Kasi lahat naman ng software app, like before, if you remember yung nilaunch ko yung Negosyo Toolkit 5 years ago yata, 4 years ago. Nag-start muna ako sa beta test na for a month. At right now, no, available yun anytime. Pwede mag-subscribe yung software ko na website builder saka funnel builder. So, ito naman is focus on media buyer. Yung tool na to, yung training, yung community, and yung mga strategy dun sa loob is focus on helping media buyer, business owners to master and learn Facebook ads. Ayan. So, nasa loob yan. Ay, makikita nyo dito, ano yung makukuha. Ayan. Yan yung mga clients. Ayan. So, meron din siyang clients hub soon na you can manage your clients, yung mga assets nila, billings, and so on. By the way, ito naka-launch na yun sa loob. And how much this course and website, yung app, application na to, software. So, we're planning sa launch nito ng possible this month din or next month, earliest, is $999 a month. Kasi it requires resources to run this, no? So, basically magiging siya, $999 monthly. Subscription siya, no? Kasi may mga software dito na talagang magagamit mo sa But right now, no, you can subscribe for $999 a year. So, yeah, lock in siya, no? Lock in siya dun sa founding member. So this software helps, no, yung mga businesses na tinutulungan natin. So kaya I decided to create this kasi gusto ko talagang kumbaga hindi akong baliwalain yung mga na-build ko na audience, especially sa YouTube, sa community ko na gusto ng support pagdating sa Facebook ads. Kaya naisip ko na mag-create ng app, software, and community na design para kaya niyang i-sustain yung community. Ayan. So, also you can ask AI kasi ito papakita ko sa inyo, no. Login lang ako. Here po, let me log in my account. Ayan. Login ko lang. Yan. So, dito, let me check sorry. Wala pala dito yung sige, lang natin. Pakita ko sa inyo si AI. Ayan. You can ask AI here. Ayan, i-on lang natin. Yan, meron din siyang AI chat dito. Okay, hindi pa pala. Pero meron siyang basically meron siyang live chat, no? Baka na-offline ko lang. Hindi ko pa na i-turn on. Pero basically meron siyang chat support
na yung chat support na yon is sasagutin ka based on my knowledge pagdating sa Facebook ads. Ganun siya. So dito sa baba meron yung bubble, no? Dina-activate ko lang for now kasi ano siya, under training siya. Pero sa admin no na working properly siya. Basically ganun siya, and you can use yung meta ad library na built-in. So let's say this one, meron kang gustong i-search. Ito naman papunta sa Facebook, pero Facebook support yung in platform na nandito na mismo. So ang challenge lang doon, I tried multiple tool na tawag doon na ads or winning ad spy, pero para-parehas lang sila, hindi rin accurate yung data. Okay? So better to to use yung built-in ng ads library, no? Dito naman, i-search mo lang yung specific keyword na yun, tapos lalabas na. And maganda dito, real-time, updated, and even though wala kang nakikitang data, pero makikita mo, no? Masasense mo yung winning dyan. Ayan, makikita mo. Yan. So sa mga di nakakaalam, available po ito sa Facebook ads library, no? Try nyo lang. Alright, so ayun, marami pang mga pwedeng mangyari dito. You can create your own account, but para ma-access mo yung mga na to, para ma-access mo. By the way, sige, send ko yung link how to create an account. Send ko ulit dito sa chat natin. Yan, paano ko ba man-send? Ayan, dito. Or go to, type mo lang sa mediabuyerph.com. Ayan, mediabuyerph.com. So, create your account. Then, pag nakapag-create ka ng account, activate mo lang yung pro subscription, lock-in for $9.99. Then, ayun, makaka-access ka na dun sa mga available tools, training and resources dun sa loob ng training ng, ng software, no? So, ayan. So, meron din siyang AI credit. By the way, yung AI research niya, kasi siya, premium tool siya, so hindi rin siya pwedeng unlimited, kasi alam naman natin AI, kapag yung mga ganun meron talagang resources na needed, pero yung hindi mo naman siya gagamitin, yung mga chat unlimited, you can ask me sa AI niya, siya, unlimited naman. Ayan, so pakita ko sa inyo, here we go. Ayan, login ko lang yung aking account. Ayan, login ko lang. Alright, so dito, ayan, meron siyang live chat. Kita ko na si live chat. Yan po. So, ayan. Meron ditong chat na makikita. Ito, Ask AI. Ayan. So, ako po ito, no? Hindi naman ako yung magre-reply sa inyo, pero yung, sa gaya ng sinabi ko, yung training, yan, yung resources na meron ako, na alam ko is, pagdating sa AI, yung mga courses na meron ako, is nilagay ko dito. So, yan. So, you can example, punta ka dito sa target market avatar or dito sa meta ad structure. Paano mo siya gagamitin? Okay. Help me to use this tool. Ayan. So, meron kang AI support. Ayan, para makapag-analyze. Yan. Alright, so question ba? I hope marami kayong na-realize tonight na pagdating sa ad creation, no, panalo yung mabilis mag-take action kahit na hindi pa ganun kaganda yung creative na meron ka. Launch mo kagad yan. Start. Okay, wag maging bottleneck yung video ad. Start ka sa pag-launch or pag-scale ng image ad. Yan. Kung mas marami kang time to create a video, yun. Better yun. Pero kung nagiging bottleneck yung pag-create ng video para sa'yo, launch photos, no? Yung mga image ad creative, no? It works yun. It works. Yan. Kahit dati pa rin naman. Alright, so maraming salamat. Around how much po yung full courses? Angel, $999 kasama na yung tool. And yung lahat ng mga courses. By the way, dun sa mga before, may mga students kasi ako sa G. Gregorio Community courses. Hindi siya kasama, itong platform na to is brand new kasi. Pero if you want to avail, kung hindi ka pa nakapag-enroll dun before sa jgregorio.com courses, I can provide media buyer. Punta tayo dito. So dito ka po mapupunta pag enroll. Yan. Punta ka sa jgregorio.com. Yan, jgregorio. Tama ba? Ayun. So yung mga courses dito sa loob, ayan, lagin natin. Magkakaroon ka ng access. Hindi ako makalagin. Iba yata yung password ko dito. Yan, login ko lang. Okay, sige. Yan, yung mga course dito, pakita ko lang, no? Screen, setting. Yan, kita na ba? Ayan, kita na. So dito, yung mga courses dito, magkakaroon ka rin ng access dito. Yan. As added bonuses dun sa mediabuyerpro.ph.com once you avail yung $999 lock-in 1 year
soon magiging monthly na siya. Kung monthly magkakaroon ka lang ng ano, gano'n din 'no, monthly lang din. But for now ano siya, yearly access. Kumbaga annual subscription yung 999. So yung mga course ko dito, yung mga dati kong course pati sa Facebook ads, kahit yung mga may mga bago din akong course dito. Creative, marketing, copywriting, Facebook ads basics and so on. Marami pa ditong mga training, webinar, AI mastery. Nandiyan din yun. Ad creation. Ito basically yung pinag-usapan natin ngayon pero mas deep dive. Ito mas deep dive dito. Yung nandito rin yung mga template na gagamitin mo sa ad creation system. Ayan. So free na to once you avail yung Media Buyer Pro. Magkakaroon ka ng access, makikita mo yun sa account, how to log in once you paid. Alright, so thank you so much for tuning in and for watching sa ating quick live session tonight about Facebook ads, and looking forward to grow your business, earn more, learn more. Ayan, sa ginagawa mo. And ang goal natin, makabawi ngayong 2026. Alam naman natin na maraming mga businesses na nahirapan yung first 2 quarter ng 2026. Parang parang slight pandemic lang naman yung nangyari. Hindi siya kagaya ng dati. Pero nakikita natin na nagbabago na, nagkakaroon na ng changes, improving na yung economy. So, expect sa 3rd and 4th quarter yung talagang sales ng business mo. Ayan, kaya dapat prepare ka, nakapag-strategize ka na, and meron ka ng enough resources, knowledge, and tools na gagamitin para once you scale, makapagtuloy-tuloy ka na. Alright, so maraming salamat. God bless you all, and good night, no? Yan, so salamat. Thanks for tuning in. Bye-bye.